watching ETVN Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Siyempre, depende kung sa kayo nanonood. Ako po si Rick Saludo, host, writer at programming lead dito po sa Emmanuel TV Network, ang inyo pong katolikong broadcaster online dito po sa Pilipinas. At tayo po ay pinalad na ngayon, sa araw bago ang malaking trillion peso march na gagawin sa People Power Monument sa EDSA, ay kapulong po natin ang isa pong namumuno na nag-coordinate po nitong trillion peso march kontra sa kurakot. Yan po, kontra sa kurakot. Father Tony Labiao, na siya pong rektor dito sa Archdiocesan Cathedral po ng Novaliches, Good Shepherd Cathedral, at siya rin po ang Vicar General, pumapangalawa po sa Diocese ng Novaliches sa ilalim po ni Bishop Gaa ng Novaliches, at siya rin po ang namamahala dito sa Caritas Novaliches na tumutulong po sa mahihirap dito sa diocese. Pero talaga ang pakay natin ngayon, makapulong si Father Tony tungkol dito sa marcha po na gaganapin bukas diyan po sa EDSA People Power Monument. Magandang hapon po. Salamat po, Father Tony. Salamat po, Brother Rick. At magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat na sumasubaybay dito sa Emmanuel TV Network Online. Salamat po. At ngayon, Father, diretso na tayo, no? May marcha po tayo. Kumusta po ang lagay ng marcha? Yung planning po ninyo, yung mga paghahanda? Patapos na rin yung paghahanda, no? May mga working committees kami na talagang nagpupuyat para ipaghanda yung malaking pagtitipon bukas. Tawag namin na trillion peso march. Hindi naman kayo mamubudbud ng trillion pesos. Hindi naman. Wala kaming ganun. At so ito kayo kumbaga nagmamando sa lahat na ito, katulong ang mga ating kaparian na umalahok dito, no? At mga civil society group din po, ano? Oo. Opo, so opo. Pinitipo ito, at syempre ito ay kontra sa ating mga iskandalo na lumalabas araw-araw laban sa mga dito sa ating mga flood control project na sa Samampalad hindi nag-control ng flood, kung hindi nag-flood ng mga kurakot, no? Okay. Hindi lang tubig, kundi kurakot. So, Father, meron ho kayong grupo dito na tinatawag na Church Leaders Council for National Transformation. Yan ang parang nagsusulong nito, katulong ang mga civil society groups. Ano po, isa-isa po natin yung mga katagang yan, ano? Ito pong church, ano hong church ito? Ang church, ibig sabihin, ano yan, hindi lang Katoliko. Oo, okay. Kasama namin sa council ay ang mga Philippine Council of Evangelical Churches of the Philippines. At saka yung National Council of Churches of the Philippines. So may evangelicals, may Protestant din. Protestants. Ngayon, sinasama namin yung Islam. Okay. Kasama sa rally bukas. Kasi interfaith ang rally bukas. Kasama rin namin yung indigenous people. So, sa Mindanao, tawag yung tribe people. But anyway, nagsimula ang ano nito, ang pagbubuo ng Church Leaders Council for National Transformation. Noong nagsimula kami magbuo ng Clergy for Good Governance. So may grupo Clergy for Good Governance. Yes. Okay, And then nag-expand yun, nagkumuha kami ng mga partners, so naging Clergy and Citizens for Good Governance. So CCGG. CCGG. And then nagkaroon kami ng pagkilos noong February 25. Ditong taong ito. Yung EDSA anniversary. Now, na-realize namin, Kuya Rick, na yung ang simbahan natin, hindi lang clergy. Syempre. So, mayroong mga religious, male and female.
sa Catholic, di ba, marami tayong mga lay organizations, no? Mayroon tayong mga schools. So, naisip namin na baka pwede nating buuin yung Council of Leaders na. At saka hindi lang limited sa Catholic, kundi mga non-Catholics, and sabi natin non-Christian churches. So, yun ang nabuo. At saka, ni-maintain namin na parang inclusive, national transformation na. Kasi kailangan ng pagbabago ang bansa, na parang nagkaroon na ng pagtingin na may mga sistema na dapat nang buwagin, palitan. Hindi lang tao ang papalitan, kundi parang palitan mo na yung basket kasi marami ng bulok sa loob. Kasi kahit sino pang mabuting ilagay mo dyan sa bulok na sistema, mabubulok din. Mabubulok din talaga. Totoo yan. So ito ay unti-unting nabuo at ngayon ay may mga leader. No? Sino po, pangalanan po natin ng ilan sa kanila? So far, ang executive committee ng CLCNT, well, sa Catholic, sa Roman Catholic, may 3 bishops dyan. Si Bishop Roby Agaa ng Novaliches, si Bishop Collins ng Caritas Philippines, at saka Bishop ng Diocese of Kilapawan, at si Bishop Jerry Alminasa na siya yung incoming President of Caritas Philippines, at siya rin ang obispo ng San Carlos Negros. And then, mayroon ding evangelical bishops dyan. Si Bishop Tendero, si Bishop Noel Pantuha. Tapos doon sa NCCP, mayroon doon na bishop din, na kasama namin, si Bishop Noni Abiso. At of course, yung Secretary General nila, si Ma'am Manny Calob, no? Tapos kami, na mga pare, may Secretary General kami, si Father Wilmer Tria, na pari ng Nueva Cáceres. Sa Bicol yan. Tapos kami ni Father Albert, si Father Tito, kami yung nagsisilbing mga sa finance or sa ibang mga working committees. Mga komite na inaayos. Medyo babaybayo kayo ng isa-isa. No? So nariyan po, Bishop Colin Bagaforo, na kasalukuyan pong namumuno ng Social Action Arm po at Justice Arm ng ating CBCP at ng Caritas Philippines. Yan po ang Caritas na nasa ilalim ng CBCP. At siya rin po ang obispo sa Kidapawan, Mindanao. Tapos, ang hahalili po sa kanya sa pwesting yun ay Bishop Alminasa. No? Sa Alminasa, siya po sa San Carlos, sa Negros. No? Papasok siya sa Disyembre sa ilalim ng pagpapalit ng mga hepe ng mga komisyon sa CBCP. At nabanggit nyo yung inyong mismong bishop dito sa Novaliches, Bishop Roberto Gaa, nandyan din po. So ito yung mga Katoliko ng obispo na nandun sa pamunuan nitong Church Leaders Council for National Transformation. At meron pang nabanggit ding mga evangelical at Protestant churches, no, na mga obispo. So yan po yung pamunuan. At nabanggitin nyo, kayo ang parabang namamahala sa pangkalahatan, pero nariyan din po ang kasama nyo si Pater Tito Kaluwag. O, kilala ho yan, ano? Medyo kilala din po natin yan. So si Pater Tito, siya po ang kasalukuyang head ng Caritas Philippines, no? So Executive Director. Executive Director po. Executive Director siya ng parang day-to-day administration. At nariyan din si Father Albert Alejo po, tama po? Delbo. Father Albert Delbo, na siya po naman dito sa Novaliches din, siya ay parish priest, no? At saka presidente ng MAPSA. Okay. Manila Archdiocese Schools. Siya po ay namamahala ng mga eskwela po. You know, Manila Archdiocesan Parochial Schools Association, no? So yun po ang maganda ritong pagsasamahan ng hindi lang yung mga nandun sa mga parokya, pero pati mga nasa edukasyon. Si Father Tria po yata ay sa CAAP naman. No? Siya ang Vice President ng Catholic Education Associations of the Philippines. So dito talaga ang ating mga kabataan, mga nag-aaral na gustong makilahok dito sa ganitong mga usapin,
nandyan din po ang ating Catholic Education Association of the Philippines. So maganda pong grupo at kayo ay nakikipagtulungan din sa mga civil society. Sino ang ilan sa mga civil society po natin na kalahok? So, maraming mga civil society organizations, ang kasama namin sa rally bukas, around 83. Naku, ang dami. Huwag ko nang banggitin kasi dami, no? Hindi mo natin mababaybay lahat. Ang maganda dito, may other faith-based groups, no? So, besides like, we have parishes, we have dioceses being mobilized, mga Catholic schools, no, other faith organizations, no, and then civil society, no. Dami na. This is the first time na nagsama-sama itong mga grupo. Sabi nga namin, maganda ito kasi walang kulay. Walang kulay kasi lahat ng galit sa korupsyon. Punta lang kayo doon, no? Sa katunayan, nagpalabas yata ng patalastas. Dapat nakaputi. Walang kulay, puti lang, no? Kung hindi man puti yung damit niyo, maglagay kayo ng white ribbon. Yan, oo. So, the color of the day po bukas ay puti, no? Ibig sabihin, malinis. Malinis. Busilak. Tapos maggawa kayo ng ribbon kung wala kayong puti na t-shirt. Ipin na lang ninyo sa inyong t-shirt o damit. At saka ilalagay din sa mga kotse. No? Pwedeng itali doon sa side mirror ng kotse para pati yung kotse magpapakita na sila ay kontra sa kurakot. No? Kontra sa kurakot. Ngayon, syempre dito magtitipon, magkakaroon ng rally, magkakaroon ano naman po ang ibig nating isulong? Okay. Syempre ayaw natin ng corruption. Pero meron ba kayong, kumbaga, agenda na gusto nyo na ipatupad? Po. Ang una, Kuya Rick, ay magkaroon muna ng prayer. Yan. Kasi this is a prayer rally to show our moral stand na ang korupsyon, ang pagnanakaw ay kasalanan. No? Kasalanan talaga. No? So, hindi ito political. Sabi nga ng ating mga obispo sa letter nila, no, hindi ito political na gawain lang, kundi ito ay nagpapahayag, tutol tayo sa korupsyon dahil immoralidad to, kasalanan to. So, gusto nating humingi ng tulong sa Diyos, no? Kasi hindi natin magawa to, tayo-tayo lang. So, the first part of the whole event is interfaith prayer. So, mayroon tayong kinuha ng mga iba't ibang prayer leaders, no, galing din dun sa mga churches. So, may mga na-assign ng mga prayer leaders na mag-pray sila about sana may transparency, may accountability, may katotohanan, katarungan, all these topics, no, involved in the prayers. And then may 3 sections ang pagkatapos ng prayer. No? Of course, nandiyan si Bishop Colin magbigay ng rasyonale, bakit tayo nagtitipon. Pero yung mahalaga yung 3 sections ng rally. Una, sobra na, no? Yun ang unang topic. Mapakinggan natin ang mga sharing ng mga biktima ng baha. Ayan. So hindi lang sobra na ang ninakaw, sobra na rin ang paghihirap ng tao. Hindi lang ito, may binulsa kayo. Hindi, pinurwisyon nyo, pinahamak nyo yung tao. So marinig natin yung damdamin sa loobin ng mga epekto nitong pagbaha sa Bulacan, sa Nabutas, dito sa Metro Manila, dito sa Quezon City, no? Tapos pangalawang section, Kuya Rick, tama na. Sobra na, tama na. Tama na. Doon sa tama na, nag-invite kami ng mga speakers na magaling para ipahayag ano yung larawan ng korupsyon. No, so may mga experts yan, no? Like we invited Cielo Magno, Ma'am Cielo Magno with Heidi Mendoza, and then CG Sereno to give us, tawag namin, the anatomy of corruption. Tapos yung pang-3 section, ito na yung ikulong na. So, sobra na, tama na, ikulong na. Dito sa ikulong na, dito ipahayag yung aming calls to action, 5. Or yung demands, panawagan nyo. Panawagan na, no, panawagan. Doon yun sa portion ng ikulong na.
So yan ang magiging programa bukas at nabanggit nyo yung inyong call to action. No? So ano ang mga, kung pwede nyo tukuyin sa anumang paraan, ano ang kailangan mangyari para maikulong na? So mayroon kaming hinanda na parang nagpakasunduan na kinuha namin ito sa iba't ibang mga panawagan, no, ng mga schools, mga dioceses, may mga religious organizations, mga civic groups, no, mga other faith-based groups, no. So una naming call or demand, tawag sa English expedite, investigation. So pabilisin ang investigasyon, ang pag-trial, imprisonment kung maaari, tapos restitution, pagbalik ng perang ninakaw. Yun ang una naming call, demand. No? Pangalawa, na inisip namin na dapat itong pag-conduct ng thorough lifestyle check. Diba? Hanapin ang mga yamang hindi maipaliwanag. Tapos, requiring all government officials to submit and publicize the real SALN. Diba yung, statement of assets and liabilities and net worth. Net worth. Dapat, yan, pakita yan. So, yan ang pangalawa. No? Lahat ng mga naglilingkod sa gobyerno. At pangtatlo, na sana tapusin na, hihinto na ang political family dynasties na yan din ang naging instrumento ng korupsyon. So, remove pork barrel and confidential funds. No? Wala na yan. No? Tapos, i-criminalize yung mga budget insertions. Di ba? Sabi nga, di ba yun ang mga balita na may pinapasok na tawag na lang insertion, no? Na hindi naman natin alam kung anong nangyari doon. No? Tapos, ang pang-apat na sana mag-create ang gobyerno ng avenue for participation ng mga CSOs at mga iba't ibang grupo, lalo na sa budget deliberations. Para matiyak yung transparency, yung accountability. And lastly, yung tinatawag namin na sana itulak, isulong yung ethical, moral, and with integrity na pamumuno, no? We should demand from our legislators, no, department heads, and personnel of government na sana may delikadisa naman, mahiya naman sila. Kaya doon sa aming call, trillion peso march, no? Mahiya kayo. Ikulong na. So yun ang yung idea dito na sana magkaroon naman ng matablan naman ng kahiyan yung ating mga tao sa gobyerno, no? Garapalan na itong sa katunayan, siyempre ang ating mahal na Cardinal Pablo David, yan ang isa rin yung linya, no? Let us make corruption shameful again, no? Kasi wala nang hiya no? Wala nang hiya. Wala nang hiya. Now, speaking of Cardinal David and the CBCP, naglabas din ho sila ng parang letter supporting the rally. Nagpalabas sila today ng sulat na inahikayat ang mga dioceses, mga parokya, mga Catholic schools, mga other faith-based groups, civic organizations o CSOs na mag-participate, suportahan yung gawain bukas. Alam mo, Kuya Rick, we are happy that many artists are coming. Mga performers ito. Performers, Noel Cabangon will be around, sila Jan Arcilia. Ben and Ben will be coming. He also went to our parish kasi sa Santuario de San Jose. Ben. Good to see them. So, they are very interested to join and support this rally tomorrow. And there are other more musical groups, choirs,
interested to really make this event na meaningful and lively, no? So sana ma-maintain natin yung prayerful and meaningful event na ito ay hingi natin din ng tulong sa ating Panginoon na na tuloy ang paggabay sa atin, pagpalakas sa atin. At ibig kong bigyan din talaga yung sinabi nyo. Una, mananalangin. Pangalawa, sobra na. So, lalo na, sabi nyo nga, bibigyan pansin yung paghihirap ng mga napurwisyo po. No? At kung minsan, nakamatay pa. No? Tapos pangatlo, tama na. So, dyan, ilalantad ang level ng korupsyon. No? So, nabigat nyo, si dating Commission on Audit, si Heidi Mendoza, ano po, nabanggit niyo si Chel Jokno ba yan? Cielo Magno. Cielo Magno, na isa rin pong batikang eksperto dito sa mga ginagawa sa budget, no? At saka nariyan din, yung pangatlong na... Si CJ Sereno. Okay, former CJ Sereno po. So yan po, ilalantad na nga ang kanilang mga nalalaman sa korupsyon at medyo humanda po kayong kumbaga sumama ang lasa rin, no? And then the last one, ikulong na the five demands that you put down para talagang maipakita na ang gobyerno seryoso. No, kasi nga ang medyo alingas-gas po iipitin yung mga contractor at yung mga DPWH, pero makakalusot ang mga politiko. Mali ho yun. No? Lalo pat sabi nga doon sa mga hearing, ang pinakamalaking nakuha yung mga politiko. Di ba? Yung mga insertions, di ba? So, hindi man mangyari yan kung hindi involve yung sa taas, di ba? Mga politiko natin, no? At ang malungkot ito, lalo na sa mahihirap, ito nang mga flood control ninakaw na tuloy na purwisyo, na lunod, na baha ang ating mga kababayan. Pero yung pera pong nilagay dyan, sa kasamahan mukhang nanggaling pa dun sa mga realignment ng mga pondo para sa edukasyon, sa kalusugan, na dapat nakatulong sa mahihirap, kinaltas po doon at nilagay dito sa mga proyektong ito. Alam mo po, Kuya Rick, nag-ano rin yan yun ang issue na pinaglaban namin noong January, February. Na, di ba yung budget? Nakita namin na maraming depekto, kasi halimbawa nakaltasan yung budget ng education, budget ng PhilHealth, na supposedly ang budget ng education sa ating constitution mas mataas kaysa budget ng DPWH, nabaliktad man. So pinaglaban na natin yon, no? Mabuti na lang, umulan ng umulan. Kumbaga yung... Marunong ang Diyos talaga. Ang Diyos para bang gumawa na siya na mismo. Bagaman na purbisyo po ang ating taong bayan, nalulungkot tayo doon. Pero ito na nga, ito ang naging daan para maibulgar itong katiwalian dito. Kasi kung hindi umulan ng buwan ng Hulyo, hindi binaha ang Bulacan at Metro Manila, hindi ito nalabas itong mga kalukuhan pala sa flood control projects na ito. So, I mean, sabi nga natin, hindi tayo natutuwa na napurwisyo ang taong bayan, pero kung minsan kailangan mangyari yan para mamula tayo Totoo yan. Ngayon po, ano po ang isang tanong ho na ito ubikot sa internet kamakailan no? Ang simbahan, siyempre, sinusulong itong hustisya, itong katarungan, itong integridad. Pero meron lumabas na pahayag doon sa internet, para bang nagsasabing, Philippines is the largest Christian nation in Asia. Bakit ang mga nagkaroon ng ganitong katiwalaan kung tayo ay Kristiyanong bayan? Ano po ang sasagot natin dyan? Ganito, una, tuloy itong mga rari-rari, at tapos kami pa-follow up itong mga calls na itong demands. Pero hindi lang limitado ang galaw nun. Ang panawagan din ng ating mga bishops na tuloy yung discernment. Ano ba nangyayari? Dapat na pag-uusapan, mag-usap-usap ang mga taong simbahan, no? Mga obispo, mga kaparian, mga kamadrihan, mga lay groups natin, mag-usap-usap
ano nangyari sa sitwasyon natin? Oo. We have to confront also ourselves. Yes, oo. Ganito yung pananampalataya natin. Bakit ganito nangyari? Yung split level, tawag natin Christian. Tawag ko niyan Kuya Rick eh. Ang banal natin kung linggo, no? Mga santo talaga tayo. Pero Lunes hanggang Sabado, parang hindi naman tayo banal. Kumokontra pa sa... Oo, di ba? Lahat tayo magnanakaw, sinungaling, di ba? Parang mayroong hiwalay na buhay. So, i-confront natin sarili natin what's wrong, no? So, it's good to continue to have these conversations, discernment. Ito rin ang isang bahagi ng synodality, di ba? Synodal church. Dapat mag-usap-usap. Tingnan, sama-samang pagtingin sa sitwasyon, kahit sitwasyon ng ating pananampalataya, Kristyanismo. Pangalawa, we have to organize ourselves. So kaya ang CLCNT magkakaroon ng organizing work buong bansa. Okay. No, nagpaplano nga kami mag-national conference ang iba't ibang mga leaders kasi this is the only way, no, na hindi lang tayong gumagalaw kung mayroong problema. Dapat isulong natin yung pagbabago. Tuloy-tuloy yan, pagbabago ng sistema, pagbabago ng buhay natin. Tuloy-tuloy yung gawain na yan. No? Tapos, tinitingnan din natin na ang mga tao natin tutulungan na magkakaroon sila ng, tawag natin yung empowerment. Kasi, Kuya Rick, hindi uubra ang isang demokrasya kung ang mga tao natin ay walang alam. Ang mga tao natin ay hindi organisa. Hindi magtatrabaho, hindi epektibo ang demokrasya. Mandali lang yan sabihin sa papel. Pero kung ang mga tao natin may kakulangan sa kaalaman at hindi pa organisado, tapos may hirap pa ang buhay nila, na-i-exploit sila madali. Di ba? Kapit sa patalim yung mga tao natin. At ang mga politiko natin naging experts to exploit it. No? So, anong gagawin ng simbahan? So, empowerment, ang tingin natin, tawag natin empowerment. No? So, tuloy-tuloy itong gawain na ito. Hopefully, hindi tayo hihinto. I guess kasama rin sa programa nyo, edukasyon. Kasi, yes. We have to bring these ideas, these sentiments, these values sa next generation. Ano po? Alam mo, Kuya Rick, ang advantage din natin sa simbahan, no? Catholic Church, meron tayong mga small communities, di ba? Yung tawag nating BECs, no? Basic Ecclesial Communities. Sa mga parokya natin may mga communities. So, hindi na tayo mag-reinvent, no, ng will. Nandyan na, gamitin natin yan for parang mga circles of discernment. Yan ang sinasabi din ni Cardinal Joe David-Cula. Let us continue the circles of discernment. No? Kasi nandyan na yung mga grupo natin. And then hopefully, in the process of discernment, na-organize sila, na dagdagan yung kanilang kaalaman, at nakakaroon sila ng mamarealize nila, kaya pala natin to, di ba? Hindi na tayo palagi kapit sa patalim. Bahagi ko rin sa inyo, meron din tayong grupong inorganisa. Ito po tinatawag na One Godly Vote, Catholic Advocates for a Responsible Electorate, na kasama po natin dyan si Father Anton Pascual, si Father Jerome Siciliano. At ito, katulad din ng sinasabi nyo, immobilize ang ating mga parokya sa buong bansa. No? At dito naman, ang ating katulong, yung mga public affairs ministry. Yes. Lahat yan, meron yan. Ngayon, itong public affairs ministry, kadalasan, PPCRB, yung sa botohan na katutok. Election lang. Pero gayon, ibig natin na tumulong din sila kapag sa ayos ng governance, hindi lang during election, pero doon sa actual palakad ng gobyerno. So we hope all these efforts, yung sa National Transformation Group ninyo na magsusulong ng Circles of Discernment at saka magsusulong nitong mga inyong demands sa gobyerno at yung iba pang mga kumikilos sa civil society at sa ating mga parokya, siguro naman pag pinagtulungan natin ito, may mangyayari. Kasi ang nangyari po tayo, nagdalawang EDSA na tayo, hanggang balik na naman tayo dito para bang... siguro pa, isa rin sa pag-aralan natin, Kuya Rick, ano yung lesson o aral natin sa dalawang EDSA na, di ba? Ano yung kalakasan doon, anong kahinaan, ano ang pwede nating madala
na ito dapat tuloy sana ito, no? Hindi dahil may EDSA 1, EDSA 2 tapos na. Ganun nangyayari. Parang nagkakaroon ng inertia, humihinto, tapos babalik yung mga baluktot, no? Meron nga akong kausap. Sabi ko itong pinag-usapan natin ngayong problema, pinag-usapan na natin yung 30, 40 years ago. Eto na naman tayo. Wala, bakit? Mas nag-grabe tuloy, di ba? Grabe pa ngayon. Mas grabe ngayon. Kaya, Kuya Rick, bakit trillion peso March yan? Nagkaka-inflation din. Kasi, di ba, in 2013, nagkaroon ng, di ba, pork barrel problem, 10 billion daw yun, di ba? Tapos nag-rally sa Luneta ang mga tao. Na daming nagalit, no? Kaya, di ba, I think Supreme Court made a decision na to abolish unconstitutional, pero binago lang pangalan. Pero may nabilanggo nun. So, iyon, 10 billion na yan. Ngayon, trillion na ang kinukurakot. Kaya doon, yan ang ibig sabihin kung bakit trillion peso March. No? Kasi may pinanggalingan yan, no? Noon, billion pa lang pinag-usapan, ngayon trillion na. So, ito ang ating ipinaglalaban po, mga kababayan. At ito, kailangan seryosohin na po natin. Hindi, nagdalawang EDSA na, siguro naman dapat sa pangatlo nating mga pag-aaklas, talagang magkaroon na ng pagbabago. And I will invite our good friend, Father Tony Labiao, na siya pong nag-oversee nitong ating trillion peso march, na manawagan na po sa ating mga kababayan dito po sa ating ETVN. Sige po. Una, salamat sa inyo, Kuya Rick, at saka sa TVN. Para sa ating mga kababayan, no, alam mo ngayong taon ay Jubilee Year of Hope. At sinasabi, hope does not disappoint. So, para sa akin, kapag nagsama-sama tayo kahit anong laking problema, alam mo, problema natin ngayon yung garapal na nakawan sa kaban ng bayan, lahat na nakakadismaya, pero kapag tayo ay nagsama-sama, tapos nagdadasal, paghingi tulong sa Diyos, I think may pag-asa tayo. No? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Pinapaalala sa atin, no, na hope does not disappoint us. No? So, sana bukas, sama-sama tayo. Hindi lang sana bukas. Yung ribbon na isusuot nyo bukas, isuot nyo yan pagkatapos ng September 21. Paalala lang sa atin lahat na we are fighting, sinusulong ang tunay na pagbabago sa ating bansa, pagbabago ng ating buhay bilang mga Pilipino. Maraming salamat, Father Tony. At salamat sa inyong panonood. Tayo po, umpisa lang ito, atin pong isulong ang integridad, ang hustisya, ang katotohanan at katarungan sa ating bansa. Lumahok po tayo sa Trillion Peso March at iba pang pag-aalsa upang isulong ang kalinisan sa ating lipunan, sa ating gobyerno, sa ating bayan. Salamat po uli sa inyong panonood. Ito si Rick Saludo ng Emmanuel TV Network at nagpupugay po sa inyo. Siyempre, alam nyo naman yung like, subscribe, at share. Gawin nyo po yan para itong ating mensahe para sa ating sambayanan ay maisulong, maibahagi sa ating kapwa. Maraming po salamat sa inyong panonood. You're watching ETVN Philippines.